Masarap ang maging bata. Nag-aaral, naglalaro, naglilibang, at higit sa lahat, inaaruga ng magulang. Sa madaling salita, sa iyong mundo, pagbata ka. Pero, hindi ganitong sitwasyon ng magkapatid na Daryl at Nathaniel. Umiikot lamang ang kanilang mundo sa maliit na kwartong ito. Kailangan kasi nilang alagaan ang kanilang mga magulang na may malubhang sakit. Minabuti naming huwag ipakita ang kanilang muka dahil sa sensitibo ang naging kalagayan ng kanilang mga magulang. Kwento ng panganay na si Daryl, Disyembre ng nakarang taon na mag-umpisang manghina ang kanyang ina. Napayat na po. Di na po masyadong nakakarinig. Pati ang kanilang ama ay na siyang haligi ng tahanan. Tuluyan na ring nalugmok sa karamdaman. Bagay na lalong nagpabigat sa pasanin ng magkapatid. Napakain ko, pinadayaperan ko, tsaka pinupunasan ko. Nitong Marso 1, nadala pa sa ospital ang mag-asawa. Pero makalipas lamang ang isang araw, pumanaw na ang nanay ni Daryl at Nathaniel. Ngayong ulila na sa ina ang magkapatid at malubha ang lagay ng kanilang amain sa ospital. Nananawagan ng tulong ang kanilang tiyahin. Aminado ako, ma'am, hindi ko kaya. Hindi namin kaya. Sa 4 na anak pa lang namin, kapos na kami. Totoo yan. Hindi ko yan inaamin, inaako na kami ang kukup. Hindi ko talaga kaya. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon ng Barangay Sangandaan na idulog sa DSWD ang pagkupkup kina Daryl at Nathaniel. Bahala na po ang gobyerno natin. Meron naman silang social worker para mag-imbestiga kung saan yan pwede mapunta. Ilagay na lang natin doon sa tamang venue. Makalipas ang isang linggo, bumalik kami sa barangay upang kumustahin ang kalagayan ng magkapatid. Ayon sa kanila, pinagkatiwala na ng DSWD ang mga bata sa pangangalaga ng isa pa nilang tiyahin. Mayroon silang kamag-anak sa Marilao, Bulacan. That time, galing sila dati doon, nung buhay pa yung nanay. So, ang ginawa namin, tinawagan po namin si Ate Prissy na kung willing ba siya na pagsamantala doon muna yung mga bata. Sinusurrender nila sa akin ng bata na guardian temporary, sabi nila po. Pero wala naman pong masama doon kung ano, kasi pamangkin kong buo yan. Kailangan natin na hindi naman po pwede sila mapunta sa ibang tao. Sa muli naming pagtatagpo, naghanda ng munting regalo ang aming grupo para kina Daryl at Nathaniel. Tinupad din namin ang kanilang kahilingan na makapanood ng paborito nilang programa, ang Eat Bulaga. Hindi may tago ang saya ng magkapatid, lalo na makita nila ang idolo nilang si Bossing. May bonus pang photoshoot kasamang Dabar Cats ng Eat Bulaga. Ayon kay Daryl, hindi niya makakalimutan ang araw na ito, lalo na nang lapitan siya ng mga artistang sa TV lang niya nakikita. Masaya po, kasi ngayon lang kami nakapunta doon.